beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the traditions of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Na Tagalog po yan, kayo'y magsipag-ingat. Baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pagdaraya. Ayon sa lisaling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanlibutan at di ayon kay Kristo. Diyan po natin kinuha, mga kapatid, ang ating title, Beware, o kaya The Dangers of Christmas Celebration. Ang salitang beware, ang ibig sabihin niyan, kung sa simple natin, mag-ingat ka. Mag-ingat ka. Kaya nga, mayroong danger. Nakikita siguro ninyo kung kayo ay naglalakbay, may mga signboard yan na bagamat ang iba ay hindi naman nakalagay yung danger, pero mayroong slow down. Okay? And of course, mayroon din ng dangerous curve. Ang ibig sabihin, kahalintulad yan ng slow down. Mag-slow down ka dahil dangerous ang curve dyan. The road is slippery. Slow down. Okay? Yan po ang ibig sabihin ng beware dyan. Ingat ka, then, kung sa aton sa Bicol, mangalagkalag ka. Kay base, ikunyada ka sa danger zone, asinlain mo aram, sinaklot ka na. And then po ninyo, that's the word beware. And then ang word na spoil. Of course, diyan, discussion tapay na, ang word na spoil, iba yan sa pagpakahulugan ng tao na spoil. Pero ang ibig sabihin yan, yung pagnanalo ang isang grupo ng kalaban sa kanyang kalaban, kinukuha nila ang lahat ng mga mapapakinabangan doon sa naging kalaban nila na natalo. Ang tawag yan, booty. Booty. Okay? The spoil. So lahat ng mapapakinabangan, halimbawa, napatay nila yung mga sundalo na kalaban nila. Kukunin lang mga relos, kukunin lang mga singsing, pati yung helmet, at kung anong bagay, pati na baro, kung anong mapapakinabangan. Yun ang ibig sabihin ng spoil. Dito sa Colossians 2:8. At ang salitang vain deceit, pandaraya na hindi mo makikita na parang pandaraya. Ang ibig sabihin, sa ordinaryong pagtingin, akala mo totoo, akala mo tunay. Pero once na mag-slow down ka, at pagbulay-bulayan mo, tingnan mo, you make some observation, then masabi mo, iba ito, hindi ito totoo, counterfeit ito. Okay? Meaning peke ito. And that's why very, very important ang pag-intindi ng tinatawag beware, pag-ingat. Dahil sa atin naman, mga kapatid, kung minsan, dahil hindi naman tayo nasasaktan, akala natin okay lang ang lahat. Pero sabi ko na nga sa inyo, itong tinatawag na vain deceit, na hindi mo alam na yun pala ay pandaraya, parang kahalintulad dyan ng bitag, na ang bitag hindi po ipinapakita. Itinatago yan, tinatabunan yan, halimbawa mga damo, tinatabunan yan ng damo para akala ng bibitagin, parang damuhan ngayon. Pero pagpasok niya, mayroon pala doong butas at patay siya doon. And that's the meaning of vain deceit. And of course, sabi dito, tradition of men. Tradition of men. Mga bagay
na wala naman sa salita ng Panginoon. In fact, the meaning is contrary to the Word of God. May mga tradisyon na hindi naman contrary to the Word of God. Tama? Yung tradisyon na magmano ka sa nanay mo, sa tatay mo, sa lola mo. Tradisyon yun. Wala naman salita ng Panginoon, pero pwede yon, kaaya-aya yon. Di ba? Ang tradisyon na ang mga bata na maliliit o kaya mga bata, pag nag-uusap ang mga matatanda, hindi basta-basta sumasali sa kanila. Tradisyon yon. Pero tama yon, totoo. Di ba? Pero ang ibig sabihin dito ng tradition of men, it is being defined ng sumunod na phrase, not after Christ. Meaning, mga katuruan na contrary sa itinuturo ng Panginoong Jesucristo. Okay? So, yun ang ibig sabihin. So, mayroon tayo ng tinatawag sukatan ng tradisyon. Yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo, titimbangin natin doon. And if it is not after Christ, it will not give glory to God. So, tayo po ay mag-ingat dyan. Now, siguro ko na alam naman ninyo dahil na-preach ko na po ito, na hindi po masama mag-observe ng araw. Sabi ng Romans chapter 14, may mga taong kumbinsido sila na mag-observe ng araw. Halimbawa, gusto mong mag-observe, magkaroon ng selebrasyon sa panahon ng birthday mo. Hindi po masama yon, di ba? Hindi rin masama kung hindi ka mag-observe. Romans chapter 14 yan. Kung mag-observe ka ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, hindi po yun masama. Hindi rin masama kung hindi tayo mag-observe ng kapanganakan. Okay? But then, kung mag-o-observe tayo ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, o kung hindi man tayo mag-observe ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, gawin natin ito sa ikaluluwalhati ng Panginoon. Romans chapter 14 yan. Okay? So having said that, I would start with ano ang ibig sabihin ng Christmas. Nakapagbasa kayo ng Bible. Sino nakabasa dito ng cover to cover sa Bible? Cover to cover. From Genesis to the book of Revelation. Nabasa ninyo ang salitang Christmas? Meron? Wala eh. Kasi wala naman po talaga ng salitang Christmas. Okay? Ang Christmas po na salita ay nagsimula po yan. Ito po ang simula. The word Christmas has the origins in Old English. Mula sa Old English, it is derived from Christes Messe, which literally translates to Christ's Mass. This term first appeared in written form around the 11th century. Meaning, sa unang mga mananampalataya noon, hanggang sa 11th century, wala pong salitang Christmas. At wala din ng selebrasyon ng tinatawag Christmas. It was only on the 11th century na nagkaroon ng salitang Christmas. There was a celebration noon on the 4th century ng salitang o ng birth of Christ. Okay? So, tandaan po ninyo, hindi po yan salita na makita natin sa Biblia. Ang pangalawa, gusto nating tingnan ito, ang establishment ng December 25. Wala din sa Biblia, mga kapatid, na ang December 25, siya talaga ang kapanganakan, ang petsa ng kapanganakan ng Panginoong Jesucristo. Wala po iyon. In fact, sa common sense at sa observation, makikita po ninyo na imposible na December
at December 25, lalo na ipinanganak ang Panginoong Jesucristo. Alam ko na alam ninyo yan. Dahil sa panahon na isinilang ang Panginoong Jesucristo sa kanyang pagiging tao, nandoon sa labas, bali nagsisikain ang mga tupa, nandoon sa labas ang mga pastor ng karnero, nagbabantay sa kanilang tupa. Hindi po nila magagawa yan pag panahon ng winter. Malamig po yun. Kaya imposible na December yon. Okay? Subalit, bakit nagkaroon ng December 25? Ito pang sabi, the specific date of December 25th as the celebration of Christ's birth was first officially chosen in the 4th century. Okay, 4th century. The Roman Emperor Constantine and the church played a role in establishing this date. It was chosen to coincide with existing pagan winter festivals such as the Roman festival of Sol Invictus, the the unconquered sun, and the Saturnalia festival, which celebrated the writer of the winter solstice. Okay? Hindi daw po nalagyan ng petsa na December 25 ang celebration ng tinatawag na birth of Christ maliban doon sa panahon ng 4th century, sa panahon ni Constantine, ng sinasabi nilang first pope. At doon, inilagay po, pinili po nila yon na mag-coincide sa nangyayari ng pagan practice. Meaning, mayroon ng dating selebrasyon na ginagawa ang mga pagano noon. At ito ang selebrasyon ng tinatawag Sol Invictus, the unconquered sun. Bakit po? Itong mga pagano, nagsasamba po sila sa araw. Sa Old Testament, ang pagsasamba na yan ang tawag Baal worship. Baal worship. Okay? So meaning, ang mga pagano, nagsiselebrate sila nitong tinatawag Sol Invictus or unconquered sun at tinataon yun between December 20 to December 23. Bakit? Yun ang panahon na tinatawag winter solstice. Ang winter solstice, yun pang panahon na maiksi ang araw, mahaba ang gabi. Okay? Kasi po, ang mundo baga natin, medyo spherical ang mundo natin at tilted yan ng konti. It's not really straight. Ngayon, sa panahon na yan, ang araw, bali nandoon sa pinaka malayo na distansya sa Earth. Kaya malamig. Kaya winter. At pag dumarating ang December 20 hanggang December 23, palapit na po yun. Palapit ng araw. Bumabalik na muli sa dahan-dahan na posisyon niya at magsisimula na palapit na po siya hanggang dumating ang spring, hanggang dumating ang summer, at ang dumating ang autumn. So, yung winter time, sa madaling salita, patapos na. Patapos na. So, ang selebrasyon nila ay nagpapaintindi na sila ay nagbibigay puri dito sa araw na ngayon ay na hindi naman natalo at muli siyang babalik. That's why it is December 20, 23. Pagan practice po yun. At nabanggit yan ang tinatawag winter solstice na explain ko na, Saturnalia, and then mayroon pang isa, Yule. Yule. Okay, explain po natin. Ang Saturnalia po, mga kapatid, it's good to know this. Sa ating kapanahunan po ngayon, madaling i-research po yan. Chat GPT mo lang,
Ilagay mo yan. Maintindihan mo agad yan. Noong mga panahon, maintindihan natin na may mga kakulangan sa pag-intindi ng mga celebrations na yan, kaya't akala nila okay lang. Okay? Ang Saturnalia, mga kapatid, Roman festival yan. Celebrated from December 17 to 23. Saturnalia was a festival honoring the Roman god Saturn. It was marked by feasting, gift-giving, and role reversals where slaves and masters swap places. These practices influence some Christian customs such as exchanging gifts and festive celebrations. Alam niyo kung saan nagsimula ang exchange of gifts? Hindi po yan ugali ng mga Christians during those times. Hindi po yun. Nagsimula yan sa pagan practice. Okay? So hindi rin natin alam yan, no? Ako hindi sumasali sa exchange gift. Ang family namin, mayroong mga exchange gift, ang clan, pero hindi ako sumasali. Mahirap kasi kalabanin ang katotohanan eh. Pero hindi po masama na magbigay ng regalo. Hindi po masama kahit na araw-araw, kung mayroon kang ibibigay, kahit hindi Christmas na sinasabi nila, pwede kang magbigay ng regalo. It's more blessed to give than to receive. Di ba? Pero kung tataunin natin na ganyan nga, dahil sa selebrasyon na ito, nanamanan natin sa pagan practices, then mayroong malaking question mark diyon. Sino ang nabibigyan ng kaluluhatian diyan? Hindi kaya ito ay kaparaanan ng diablo para mabaling ang puon natin sa iba? Meaning, it is a distraction of our focus from the giver to the gifts. Hindi kaya? And that's the reason may danger po. Then ito na rin the practice of exchange gifts around the time of Christmas has roots in the Roman festival of Saturnalia. During this festival, gifts were exchanged, especially among family and friends. In addition, the act of giving gifts during the winter solstice was thought to be a way to honor the gods and ensure good fortune in the coming year. Isa lang bigyan ko ng punto diyan. Ito pala ay pagbigay honor sa mga Diyos-Diyusan during those days. So, ingat po tayo diyan. Then, what about the use of Christmas tree? Sige, basahin natin. The use of the Christmas tree also has its origins in pre-Christian traditions. In ancient times, people decorated trees and other greenery to celebrate the winter solstice. They associate the tree with the Norse tradition of decorating trees to honor the gods, especially the tree of life, Yggdrasil. Christmas tree. Now, of course, I thank the Lord, medyo nakalaya tayo diyan, Hindi natin alam yun noon. Pero ngayong alam na natin, again, it's hard to fight against the truth. Okay? So, ito pa po, Santa Claus. Kailangan maintindihan natin ito. Santa Claus has roots in various pagan and folk traditions. One notable influence is the wild hunt, a mythological procession of ghosts and gods led by a figure that resembled Odin, the Norse god of wisdom, war, and magic. Odin was often depicted riding a horse and bringing gifts to people. The modern image of Santa Claus with his sleigh and reindeer echoes these older traditions. Ito pa lang si Santa Claus, of course, alam natin, wala naman yan
sa Bible at sa history. Yun pala, binago lang ang pangalan. Ang pangalan niyo si Odin, a pagan god. At ngayon, makikita nyo, maraming na-influence dyan. Totoo, hindi. Punta kayo sa mga department store. Bakit may suot sila na yung conical cup? Nakasuot, tapos mayroong ganon. Santa Claus. Di ba? At ano ang epekto niyan sa isipan ng tao? Nilalagay pa sa ulo para nagsasabi, under ka na. Ang kaisipan mo ay under na ng tradisyong ito. Parang ganun, And hindi natin alam yon. Lalo pa nandyan pa yan sa mga awitin. Okay? Santa Claus is coming to town. Anong pakialam ni Santa Claus na yan? Kung ikaw ay magbe-birthday ngayon, at ang aawitan, bigyan ng kapurihan, ay ang hindi mo nga kilala na tao, magagalit ka. Di ba? Pero yan pong ipinasok sa atin, at makinig kayo ng maigi, vain deceit, sabi ko kanina, hindi mo alam na may daya yon. Parang trap siya na hindi mo nakikita ang danger doon. Kaya nga, kailangan natin ang research na ito, ang katotohanan na ito, upang makapag-ingat po tayo doon sa panganib. Mamaya pag-uusapan natin ang panganib. Okay? So, ang sumunod, caroling or singing festive songs can be traced back to ancient winter celebrations. In some pagan traditions, singing was thought to invoke blessings and celebrate the return of the sun. The practice of caroling likely evolved from these early customs of spreading cheers and goodwill during the dark winter days. Yun daw ang source ng caroling. Ang nabibigyan honor ay ang araw na sineselebrate nila. Tuwang-tuwa sila dahil bumabalik na ang araw doon sa posisyon na magiging mas maliwanag na siya at mas mahaba na ang araw kaysa gabi. Okay? That is the spring equinox. And that will be on March 21, nagtatapos yun. So, kung titingnan ninyo, it has nothing to do with the Lord Jesus Christ. It is not after Christ. Okay? Kaya nga, nandoon na nga po itong tradisyon. Kaya makikita nyo mga bata, tingnan nyo naman. Pumupunta, noong una, last year, at na mga noong unang taon, pag may nagkakarol, ini-explain ko sa kanila. Hindi kami nagbibigay. Tapos sabi ko, kami noon nagkakarol, kami ang nagbibigay, hindi kami nanghihingi. Oo. Sabi ko, punta kayo dito, December 26, nagbibigay ako ng Christmas program sa mga bata doon sa bahay namin. At doon, nagbibigay kami ng gifts. Ngayong taon, balik-balik pa rin yung nagkakarol. Balik-balik. Sabi ko sa mga anak ko at sa misis ko, huwag lang ninyong pansinin dahil sinabihan na natin yon. So, ano ang layunin ko doon? Una, para ma-break ang kultura na mali at tradisyon na mali na nasa kaisipan ng mga bata na hindi nga nila alam ang kahulugan ng Pasko, ang kahulugan ng tinatawag the birth of Christ. I want to break that culture. So, sabihin na nila ang gusto nilang sabihin na masungit yan o kaya hindi yan generous na tao. It doesn't matter to me. I want to break that culture and of pagan practice. Okay? So, mga bagay ito, mga kapatid, na hindi rin natin alam noon. Pero I thank the Lord na pwede nating iwasan ito. Alam ninyo,
sa mga churches, kahit na tayo noon, sabi kasi, pastor, nagbago talaga. Hindi mo masama ang magbago from wrong to right. Tama. Magpapatuloy ka sa mali, and that is dangerous. Pag natuto ka ng tama at magpapatuloy ka sa kamalian, you are in danger. Okay? Bakit noon, September pa lang, nagpa-practice na, halos linggo-linggo may practice ng Christmas kantata. And I tell you mga kapatid ko, makinig ng maigi, magbisita kayo ng ibang mga churches ngayon, yun ang na-emphasize sa panahon ng Christmas. Yun ang pinagtutuunan ng malaki. Yun ang pinagkakaabalahan. Yun ang pinagagastusan. Medyo malungkot tayo doon. Kasi hindi nga natin alam. Pero ngayon, by the grace of the Lord, we want to focus everything to the Lord Jesus Christ. Okay, ang sumunod ay Yule. Yule. In Northern Europe, particularly in Norse and Germanic traditions, the winter solstice was celebrated as Yule. The Yule log was burned to honor the sun and symbolize warmth and light, returning after the darkest days of the year. This festival included practices such as feasting and decorating homes with holly, ivy, and mistletoe, which were thought to have protective powers. Alam yung mistletoe at ivy, meaning sa isang classification siguro, kasama nitong holy or holly. Ito po ang tinatawag nating evergreens. Itong sa Bicol, baga may giring-giting na na dahon. Tapos nilalagyan dito ng pula, mga bukol-bukol o mga parang balls doon at dinidecorate. Marami yan noon dito. Naka-decorate tayo doon, no? Hindi rin natin kasi alam na yun pala ay nagtuturo o bali ginagawa ng mga pagano dahil para itong anong tawag dito? Parang talisman. Magpoprotekta sa atin sa mga masasamang espiritu. Grabe. And I consider it, mga kapatid, as not after Christ. Ito pang sabi ng verse, tingnan po ninyo. Beware, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit, after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Lahat ng mga tradisyon, lahat ng mga filosofiya, when I say philosophy, that's a nice word. The word philosophy came from two words, philo, and that is love, and the word sophy, that is wisdom. Love for wisdom. That is a good word. Okay? Pero ang sinasabi dito na philosophy, yung mga kaisipan, yung mga pananaw ng mga pagano during those times na hindi in agreement sa tinuturo ng Panginoong Hesukristo. Okay? At itong vain deceit na paliwanag na rin natin. So, titingnan po natin ang dangers. What are the dangers? Number one, it would lead us away from the truth and bring us again in bondage. Aalisin tayo, hindi natin namamalayan, na dahan-dahan, inaalis tayo doon sa katotohanan at dahan-dahan, ipinapasok muli tayo sa hawla ng pagkaalipin. Ang tawag dyan, ritualism. Okay? Ang word kasi na spoil, mga kapatid, is to lead away as booty.
that is figuratively seduce. Merong pandaraya. Sabi ko na kanina, pag natalo ang isang sundalo o ang grupo ng mga sundalo, natalo ng ibang mga sundalo, kinukuha nila ang lahat ng mapapakinabangan nila doon sa mga sundalo. Baril, yung kung may singsing yun, kung may relusyon, kukunin yun. Pati yung ano ba dito, yung insignia sa pagiging enlisted men, kinukuha yun. Pati na baro, kinukuha yun. Mga boots, ang tawag yan, spoil. At sabihin ko po sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, ito pong mga selebrasyon na ito, kung hindi po tayo mag-ingat, sabi ko na nga, dahan-dahan na aalisin tayo sa katotohanan. Ano ba ang katotohanan? First of all, Christ is the one celebrating the birthday. Kung birthday pang pag-uusapan. At ang katotohanan, hindi nga binigyan ng pansin ng Panginoon ang tinatawag birthday. Sa early Christianity, ang binibigyan nila ng diin ng selebrasyon, yung resurrection ni Jesus Christ. Parang eksakto doon sa Ecclesiastes chapter 7, the day of death is better than the day of birth. Oo nga naman. Di ba? Dahil ang panahon na ikaw ay isinilang, pumapasok ka sa isang sitwasyon na masalimuot, magulo, at makasalanan. You are entering a precarious world, a dangerous world. Okay? Kaya nga sabi sa book of Job, man that is born of a woman is full of troubles. Samantalang ang kamatayan, kung tayo po ay tunay na mananampalataya, umaalis tayo sa masalimuot, maproblemang sanlibutan, at pumapasok po tayo doon sa perpektong sanlibutan, the perfect world in the presence of God. So kaya ang mga unang mananampalataya noon, hindi po nila sila nagsiselebrate ng tinatawag birthday kuno ni Jesus. So ang sineselebrate po nila is the resurrection, the death and resurrection of the Lord Jesus Christ. So having said that, mga kapatid, sinasabi ko po ito dahil ang focus dapat ng celebration, kung mayroon man tayo ng celebration, it must be the Christ of the Bible. Ang Kristo po ng Biblia. At ito ay isang pagkakataon na maipahayag natin at mapahayag natin at maipaliwanag natin ang mga pangyayari diyan sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo na masyadong binabaluktot at masyadong sinisinsay ng mga tao sa ating kapanahunan ngayon. So ito naman ang opportunity na nakikita natin. Of course, any time of the year, dapat ipinapahayag po ang katotohanan na yan. Kaya lang sa ating kapanahunan ngayon, ang tao kasi, makinig ng maigi, ang tao kasi nakakultura sa kanilang kaisipan na nagiging masigasig silang makinig o kaya nagkakaroon sila ng para bagang masidhing pagnanasa na makarinig o maka-attend ng mga pagtitipon sa panahon ng quote-unquote Christmas. Okay? Kaya ginagamit natin ito. It is not because of the date. Hindi tayo naniniwala na 25 nga. Na-explain ko na yan. Kundi naniniwala tayo sa isang pangyayari na ang Panginoong Jesucristo ay ipinanganak nagkatawang tao sa sanlibutan ito. So, every day we can preach and we can celebrate ng tinatawag kapanganakan ng Panginoong Jesucristo kung gugustuhin natin. But see to it that every observation of a day, sabi ng Romans chapter 14, it must redound to the glory of God. Mag-celebrate ka,
focus ka doon kay Jesus Christ. Hindi ka mag-celebrate, focus ka doon kay Jesus Christ. Okay? So, tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid, na hindi po tayo madayan. Ito pong sabi ng Galatians chapter 4. Tingnan ninyo. But then, indeed, when you did not know God, you serve those which by nature are not God's. Sa Tagalog man, ng panahon yaon, sa hindi ninyo pagkakilala sa Diyos, kayo'y nasa pagkaalipin ng sa katutubo ay hindi mga Diyos. Datapat ngayon, yamang nakilala na ninyo ang Diyos o ang lalong mabuting sabihin, kayo'y nangakilala ng Diyos. Bakit muling nangagbalik kayo doon sa mahihina at walang bisang mga pasimulang aral na sa mga yaoy ninanasa ninyong magbalik sa pagkaalipin? Now, ano pong konteksto diyan? Ang mga taga-Galacia, dating mga pagano po yan sila. Hindi po nila kilala ang tunay at buhay na Diyos. Nang dumating si Pablo at ang mga kasama niya, nagpahayag sila doon ng Ebanghelyo. At sa pamamagitan noon, nakilala nila ang tunay na Kristo, nalaman nila na ang kaligtasan o pagpapawalang sala ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya lamang sa tunay na Kristo. Nagsisampalataya po ito sila. Subalit nang umalis na si Pablo at ang kanyang mga kasamahan sa lugar ng Galatia, pumasok po ang mga false teachers, ang mga bulaang guro, at nagsabi, kulang yung tinuro ni Pablo. Hindi tinuro sa inyo ang nandito sa lumang tipan na kailangan kayong magpa-circumcise. Sundin ninyo ang mga rites, ceremonial rites dito sa lumang tipan. At itong mga mananampalataya sa Galatia, dahil may kino-quote naman na verse doon, dahil hindi nila naunawaan yon, then napasok silang muli doon. So, sabi ni Pablo, noon dati kayo ganyan, pinalaya na kayo, bakit ngayon ninanasa ninyong maging alipin pang muli? Ano ang ibig sabihin? The truth, ang katotohanan doon sa lumang tipan about the circumcision at about sa pagsunod sa Mosaic law, ito pa ipagpapaintindi at in-explain niya sa Galatian na nagpapakilala ng katayuan ng mga tao na hindi nga sila mapapawalang sala sa pamagitan ng pagtupad sa kautusan. Ipinapaalam doon na parang nakakita sila ng kanilang sarili sa salamin at nakita nila, marumi ang aking mukha. Ang kailangan nila ay hindi ang salamin ang pampuna sa kanilang mukha. Ang kailangan nila, lumapit sila kay Kristo, sa Panginoong Jesucristo na siyang nagbayad ng kanilang kasalanan. So naintindihan nila yon. And yet, because of vain deceit, pinaliwanag ko sa inyo, vain deceit, because of philosophy of men na kontra sa salita ng Panginoon, sa mga tradisyon na kontra sa salita ng rituals and rites, kontra sa salita ng Panginoon, sa real na pagpapaintindi, dinadayaan po itong mga taga-Galatian. Now, ano ang pwedeng gawin ng Christmas celebration para madayaan ka at madayaan ako upang maalis tayo doon sa katotohanan at maipasok muli tayo sa hawla ng pagkaalipin? Makinig kayo ng maigi. Mayroon nang na-default sa isipan ng tao pag panahon ng tinatawag Christmas season. Madali lang yan obserbahan o kaya patunayan. Punta ka sa mga bangko, makikita nyo maraming nagpapabarya o nagwi-withdraw na ang gusto nilang pera, ang denomination, 20 pesos.
Panahon niya ng Christmas. Bakit? Kasi pamimigay nila yon. Di ba? Pamimigay nila yon. Nakaugalian na yon. Nakaugalian na rin, nakita natin kanina, ang exchange gifts, pagan practice po yon. Hindi po yan gawain talaga ng mga tunay na mananampalataya. Oo. Parehas lang naman yan. Kinamot ko ang likod mo, kamutin mo rin ang likod ko. Binigyan kita ng regalo, bigyan mo ako ng regalo. Tapos, ito ang limit, 500 pesos. Ang binigay mo sa akin, 100 pesos. Grabe. Naluko ako. Yon. Dahil hindi si Jesus Christ ang sentro. Di ba? Ang problema dyan, dahil parang sinukluban ka ng sombrero ni Santa Claus na sinabi, hey, ang kaisipan mo, sakop ko na ngayon. Alipin ko na ang kaisipan mo. Kaya hindi na tayo nag-iisip, hindi na natin tinitingnan, ikinukumpara sa salita ng Panginoon ang mga ginagawa natin na akala natin totoo, pero yun pala tradisyon. Ayman ko, baka sa inyo may mga Christmas tree sa bahay at mayroong Santa Claus doon, mayroong mga medyas doon nakabitay. You are inviting bondage again. Ito po ay ritual. Ibig sabihin, nakakondisyon ang iskaisipan natin na parang kailangan nating gawin. And that is not freedom. Hello, are you listening? That is not freedom. Where the Spirit of the Lord is, there is liberty. Dapat mayroon ka ng free will exercise na ikaw mismo sa pamagitan ng pag-guide sa iyo ng Banal na Espiritu, hindi ka natatalian ng anumang ritual. But you are doing it because it is right, it is true, and it is guided so by the Word of God. Galatians 5:1. Tingnan niyo ang verse na ito. Stand fast, therefore, in the liberty wherewith Christ has made us free, and be not entangled again with the yoke of bondage. Itong mga taga-Galatia kasi, mga kapatid, sila po ay nahulog doon sa ritual na itinuro sa kanila nitong mga false teachers at bumalik sila doon. Ang paalaala sa kanila ni Pablo sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, tumayo kayo diyan, stand fast, manatili kayo diyan sa freedom, the liberty. You know, ang mga tunay na mananampalataya, we are not in any way bound to a certain day to celebrate it or not to celebrate it. We are not. But I'm saying na huwag tayong matalian na magpapasalamat lang tayo November 30. Huwag tayong matalian ng isang panahon na ito lang ang nararapat, ito lang ang dapat nating gawing sa pagpanahon na yan. Hindi. Araw-araw pwede tayo magbigay. Tama? Araw-araw. It's more blessed to give than to receive. Pero kung nagbibigay ka, na natalian ka, kailangan mong gawin. Kaya kung minsan, ang iba nangungutang, naglo-loan para makaselebrate ng Christmas, wrong. Mali po iyon. It must be a free-willing spirit. So, iyan po ang ibig sabihin. Do not be led away from the truth in order na dalhin ka muli doon sa hawla ng pagkaalipin. The next danger of Christmas celebration, it would rob us of precious things that accompany our salvation. Ang word kasi na spoil, sinabi ko na yan sa inyo, kung ikaw ay natalo, patay ka na doon dahil sa labanan, kukunin ng nanalo ang lahat ng mga mapapakinabangan sa iyo. Kasama na doon ang baro, kasama na kung anong mga bagay nandoon sa iyo. Kukunin yun. That's why ginamit yan na word dito. Beware lest any man spoil you through philosophy. Meaning, kung tayo po
ang ating kaisipan ay mahawakan ng mga maling katuruan, mga maling filosofiya, mga maling tradisyon. Kung ito po ay mahawakan, ang nangyayari po, may ninanakaw po sa atin. Ninanakaw niya sa atin, una, ang tunay na kagalakan diyan kay Kristo na hindi po nagdedepende sa happenings. Hindi po nagdedepende sa activities. Hindi po nagdedepende sa celebration. Di ba? Pero pag panahon ng Christmas, ang akala ng mga tao, lalo na tayong mga mahihirap, yun lang ang panahon na magiging masaya. Kaya nga ang batian, maligayang Pasko, Merry Christmas. Ang iba, Merry Xmas, dahil hindi nila kilala si Jesus. So, bakit? Yun lang ba ang panahon na talagang magiging masaya ka? Pero may panahon din, o panahon din yon na malungkot ka. Bakit? Pumunta ka sa ninong mo, ninang mo, mano po, ninong, mano po, ninang. Yung pala, hindi ka binigyan ng regalo. Tapos, ang kuripot ni ninong, kuripot ni ninang. Dahil na kondisyon ang isipan po natin, mga kapatid ko, doon na, this season is a season of festivity. Sino ang binibigyan ng kapurihan doon sa nabasa natin, sa na-research natin? It is the Sun God. Ang Diyos ng araw, o ang dinidiyos nila na araw, the Sun God. And I tell you, mga kapatid, mga kaibigan, when we do these things, wittingly or unwittingly, maniwala tayo o hindi, we lost something. One of those is our joy in the Lord. It becomes very subjective. It now depends on may happenings, walang happenings. Malungkot ang Christmas namin ngayon. Bakit? Wala kami ng handaan. Wala kami ng medyanoche. Okay? Malungkot ang Christmas namin ngayon. Kasi walang nagbigay sa akin ng regalo. You are being robbed of the real joy and real enjoyment in Christ because you are defocused on the gifts, on the activities, on the happenings, rather than the Christ of the Bible. That's the danger. Kaya mga kanta baga, mga kanta noon, ingat din tayo sa mga kanta. Oo. Yung Santa Claus is coming to town, ganon. Yung, I'm dreaming of a white Christmas. White Christmas. Ang ibig sabihin yon, yung parang nasa winter time ka, nandoon yung snow. Mga kapatid, we are being mentally exploited. Sabi ni Bob Marley, doon sa kanta niyang Redemption, emancipate yourself from mental slavery. None but yourself can deliver you from mental slavery. Alam niyo, mas mahirap yun kaysa physical slavery if you are mentally exploited. And that's the reason we have to mind of the truth and then separate it from false and then avoid because that's dangerous. Real joy in Christ replaced with happiness of festivities. Power of the Holy Spirit replaced with the power of the flesh. Ibig sabihin, nauobliga ka, kailangan kong gawin ito, determinado akong gawin ito. Where is now your dependence? At alam niyo, these are the things that are being robbed, ninanakaw sa panahon ng mga festivities. Pag panahon ng mga Christmas season noon, mga anniversaries, mga Thanksgiving, mga mananampalataya na hindi na nag-a-attend, nabubuhay yan. Dumarami ang attendance, nabubuhay. Pero pag wala na ng ganong celebration,
nawala na parang bula. Why? Ano ang umahatak sa'yo? Para ka maging matapat, para ka makinig ng salita ng Diyos. Happenings? Celebrations? Anong umahatak sa'yo? Gutom ang kaluluwa mo sa celebration o sa salita ng Panginoon? You know, that is the thing that is being robbed from us. Na hindi natin alam kasi nakafocus tayo doon sa selebrasyon. Sa halip na mag-focus tayo doon sa Kristo na doon ang lahat ng ating pangangailangan ay nandoon. We are complete in Christ. Tulungan po tayo ng Panginoon. We should not be robbed of these things. Alam niyo, pag ikaw ay ninakawan nito, wala ka ng panahon na manalangin. Tama? Kulang na ang panahon mo dyan dahil very anxious ka sa selebrasyon. Kailangang magawa natin ito. Kailangang magawa natin. Mananalangin lang pakunti and then you do the activities in the power of the flesh. That's dangerous, I tell you. Ngayon, itong mga verses, pag-aralan natin ito, isang verse lang. Restore unto me the joy of your salvation and uphold me with your free spirit. Nang tayo maligtas, kaakibat ng kaligtasan natin yung kagalakan. The joy of salvation. Isa ito sa bunga ng banal na Espiritu. At kaakibat niyan ang pag-ibig na bunga rin ng banal na Espiritu. Okay? The joy. Dito sa panahong ito, si David nagkasala at isa sa nawala sa kanya ang kagalakan. Hindi po ang kaligtasan ang nawala. Ang kagalakan na dala ng kaligtasan. We are happy outwardly but empty inside. That's the danger of activity-centered person. Kaya pag wala na ng activity, ayun, malungkot na siya. Nag-share ako doon sa mga retired teachers kahapon. Sabi ko, I will share to you the absolute joy in the presence of God compared sa relative joy na pwede niyong makuha sa sanlibutang ito. Yung absolute joy does not depend on happenings. It depends on our relationship with Christ. That He is the most enjoyable person. At all times, He is the most enjoyable person. Ang medyo downside lang, or sabihin natin medyo problema lang sa atin, we are still in this body. Kaya ang capacity natin to enjoy the Lord Jesus Christ ay hindi pa po absolute. Pero pagdating po ng panahon, we would see the beauty of the Lord Jesus Christ and we will enjoy Him forever and ever. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Tulungan po tayo ng Panginoon. It will deceive us to worship demons through these pagan practices. Yun ang most dangerous. Wittingly or unwittingly, hindi natin alam na ang nabibigyan kapurihan pala ay ang mga demonyo, the demons, and not Christ. When you celebrate any kind of celebration, but it is a tradition and not after Christ, ang natutuwa dyan, si Satanas. Okay? Natutuwa si Satanas. So ito po ngayon, pagan names and terminologies are replaced with Christian names and terminologies. Totoo po yun. Ang word na Saturnalia, ginamit nila na birth of Christ. Kapanganakan ng Panginoong Hesus Kristo. December 25. Na actually, that is a celebration in honor of
of the sun, the god or Baal god, si Baal. Pero pinalitan lang ng pangalan. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa panahon na yan, between December 20 to 23, andun ang winter solstice, palapit at palapit ng araw. And then pagdating ng 23, magsisimula na ang spring equinox na kung saan palapit ng araw, kaya't natutuwa sila na ang coldest time, longest night, and very shorter days ay patapos na. At binibigyan na lang selebrasyon diyan si Sun God, not the Christ of the Bible. These are the verses. Tingnan nyo ang verse na ito. Vain deceit, walang kabuluhang pagdaraya. Na-explain ko kanina ang ibig sabihin ng pagdaraya na ito, meaning it will assume Christian facade. Pero sa likod ay pagano. At alam niyo, sabihin ko ito sa inyo, ang Roman Catholicism, titingnan mo sa surface, mayroong facade parang nakakover doon. Maraming terminologies yan about Christianity. Pero sa likod noon, nandoon ang paganism, pagan practice. Alam ba ninyo yan? Halimbawa, ang sinasamba nila noon na si Apollos, tinawag nilang Pablo. Ang sinasamba nila si Mercurius, tinawag nilang Peter. Kaya pinalitan lang. Ang sinasamba nilang Aphrodite, the goddess of love, tinawag nilang Mama Mary. Madonna, Mother of Perpetual Health, at marami pang iba. And people, hindi nila alam na when they adore, when they pray to their Mama Mary, they are worshiping demons. Hindi nila alam yun. Kaya nga, pag ipresenta mo sa kanila, ang tunay na Mary, ang totoong Mary, ang Mary ng Biblia, galit sila. Why? The demons in them are being attacked and they would retaliate. Okay? Huwag kayong magtaka. But then sabihin ko sa inyo, itatago ba natin ang katotohanan dahil ayaw natin silang ma-offend? Tunay ba tayong kaibigan kung itatago natin ang katotohanan sa kanila? Tunay ba? Hindi. So tulungan po tayo ng Panginoon. We should be lights to them. Itong verse pa na susunod. Tingnan natin, rather, that the thing which the pagans sacrifice, they sacrifice to demons and not to God. And I do not want you to have fellowship with demons. Anong sinasabi dito ni Pablo? Noon, sa lumang tipan, nagsiselebrate sila ng mga fiesta. In honor sa kanilang mga Diyos-Diyusan. And they are calling their Diyos-Diyusan as God or gods. Elohim din ang tawag nila. At nagdadala sila ng mga sakripisyo. Okay? In honor of their gods. Kainan, mayroong kainan, mayroong sayawan, mayroong, wala pa noon ng beauty ano tawag dyan? Pageant. Beauty pageant, wala pa. Ngayon sa moderno, may beauty pageant na. Ano? Mga lalaki na nagsusuot ng bikini, tapos pinapalakpakan ng tao. Tuwang-tuwa si Satanas dyan. Di ba? And of course, we just don't know kung natutuwa din kayo na ganyan. May ganyang klaseng celebration. But I tell you na maaring madayaan pati ang mga mananampalataya if they do not know these things. Harmless naman yan. Wala naman problema yan.
you are seriously mistaken if you say that this is harmless. Kasi nandito nga ang warning. Beware! Ingat ka! Mga mananampalatayang sinabihan yan. Lest any man spoil you, lead you away from the truth, and bring you back to slavery. Beware! At pag nandoon ka na, then you will just be doing and doing na hindi na masyadong pinag-isipan kung ito ay nakapagbibigay kalwalatian sa Diyos o hindi. That's the danger, mga kapatid. Tulungan po tayo ng Panginoon na kung naintindihan po natin ito, let us celebrate the birth of Christ, focusing on the magnanimous person, character of the Lord Jesus Christ. Not on the amenities, not on the activities ng selebrasyon nito in extravagance. Okay? But in, of course, adoration to the God of the Bible.